Huwag kalimutang magdasal sa gitna ng kaguluhan at problema. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 16 to 23, and I read it for you. See, I am sending you out like sheep into the midst of wolves, so be wise as serpents and innocent as doves. Beware of them, for they will hand you over to councils and flog you in their synagogues, and you will be dragged before governors and kings because of me, as a testimony to them and the Gentiles. When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say, for what you are to say will be given to you at that time. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will betray brother to death, and a father his child, and children will rise against parents and have them put to death. And you will be hated by all because of my name. But the one who endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to the next. For truly I tell you, you will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes. Totoo, realistiko, makatotohanan ang mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating binasang Ebanghelyo sa araw na ito. Sa pagmimisyon natin, sa ating buhay bilang mga tagasunod niya, hindi malabo na tayo ay uusigin, tayo ay i-judge ng mga tao. May mga paghihirap, may mga problema, may mga rejections tayong mararanasan. Ito po ay bahagi ng ating buhay at ng ating pagmimisyon. Sapagkat si Satanas, ang kalaban, ay hindi basta-basta magpapatalo. At gagawin niya ang lahat para siluin, gagawin niya ang lahat para lituhin, para pasukuin ang disipulo ni Jesus. Ngunit sabi ng Panginoon, ang sino man na magiging matapat at matatag na makakaalpas sa lahat ng mga pagsubok na ito ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Paano po natin magagawang malampasan ang mga problemang ating kinakaharap sa ating buhay, sa ating pagmimisyon? Ito po ay sa pamamagitan ng tulong ng panalangin. Tayo po ba ay nagdarasal bago misyon, pagkatapos ng misyon, sa kalagitnaan ng misyon? Tayo po ba ay aware na ang ating buhay pananampalataya at misyon ay sa Panginoon, para sa Panginoon, at buong buo para sa Diyos? Kung hindi po tayo aware at kung hindi po tayo nagdarasal, ano pong sandata ang ating magagamit? Ang panalangin ang siyang ating gagamitin bilang sandata laban sa kasamaan at pag-alpas sa anumang problema na ating nararanasan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Huwag tayong susuko, huwag tayong papasilo sa anumang halina ng kalaban. Bagkus tayo po'y mananatiling matatag kasama ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sana po ay malampasan namin ang lahat ng mga pagsubok na aming kinakaharap sa buhay na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha.
At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.